Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Lahat po ng nagmamahal sa Panginoon, magsabi nga ng Amen. Yes, tumayo po tayong lahat sa ating pagsisimula. Hallelujah. Uulitin ko yung sinabi ng pastor ko, it's always nice to be in the house of the Lord. Yes, it is. Hallelujah. Amen, Lord. Praise God. Let's look to the Lord at this time. Hallelujah. Hallelujah. Lord, what a joy to come together in your name and to have the assurance that your presence is with us right now, Lord God. We know that you have prepared something good for each one of us. I pray, Father, that as we proceed with our service, everyone will receive a touch from you. Everyone will receive a message from you, and give us the grace, Lord, to respond to your challenge this morning. Make your word powerful, Lord, that it may minister to each one of us. We are also praying for those who are still on their way. Bring them to this place safely, O God. And I pray, Father, that every part of the service this morning
may not only edify your church, your people, but will bring glory and honor to your name, O God. Hallelujah. 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 Worthy are you to be praised, Father God. Worthy are you, Lord God. Bless our time together now, Lord, in Jesus' mighty name. And everybody shout, Amen! Woo! Thank you, Lord. Good morning. Hallelujah. Ipagpapatuloy po natin ang ating tema that we started 2 Sundays ago. And that theme is all about our calling as Christians, ang pagkatawag po sa atin. At ang pagkatawag po sa atin, we all are witnesses for God. Tayo po yung mga saksi ng Panginoon. Dalangin ko na itong nagdaang linggo ay naging saksi tayo. Kung hindi man sa obserbasyon nila sa buhay natin, marahil may mga pagkakataon na nag-share tayo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Noong inumpisahan ko itong temang ito, I had Matthew 9 as my passage. At yun din pala ang tinalakay ni Pastor Rudy. Pero alam nyo ba na ang salita ng Diyos is so rich na kahit ilang pastor ang magsalita tungkol sa isang passage, palaging mayroong bagong sasabihin ng Panginoon sa atin? Hallelujah. Kaya kung sa coin, yung message si Pastor Rudy last time, yung isang side. Ngayon naman, itong isang side. Yan po. Ang title po ng ating message ngayong umaga is The Harvest is Great. The harvest is great. At ito po ay ating titingnan sa Matthew 9:35 hanggang 38. Sa English po yan. Nabasa natin last time yan. Kaya babasahin ko sa Tagalog habang sinusundan nyo ako sa English. Kunwari, mga Amerikano kayo, ako lang ang Pilipino. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. So nag-ikot siya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita, good news, tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, at ito rin ang sinasabi niya sa atin ngayon, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kakaunti. Iwan ko sa Lifeway kung ilan sa atin ang nagiging saksi. Kakaunti ang mag-aani, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Ang una po gusto kong tignan natin ay yung word na go. Humayo ka, go. Naalala nyo ba ang The Great Commission? Yung binitiwan ng Lord na sa mga alagad bago siya umakyat sa langit, ito yon. The Great Commission. Pag hindi mo ito ginawa, the Great Omission, inumit mo yung inuutos niya. Sabi niya, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go! Aba, nung binasa ito ng inchik, isa ito, tuwa siya, ang pangalan ko nandito Go go ang pangalan niya Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Napansin nyo ba, sa Great Commission,
Ang strategy ng Diyos sa evangelization, sa pag-witness, napansin nyo ba na ang kanyang strategy ay go, humayo, o tingnan mo si Jesus, nung nag-i-evangelize siya, ano sabi? Jesus traveled all the towns and villages of that area. Yan din ang strategy ni Jesus, go, humayo. Hindi po masama na tayo magkaroon ng mga bisita. Pero kung nandito lang tayo sa church at naghihintay tayo ng bisita para ma-share ang salita ng Diyos, abay kulang. Ilang bisita lang. Every now and then, meron tayo. Kaya ang dapat ay humayo talaga. Humayo. Yan ang ginagawa ng mga missionaries eh. Di ba ang ating denomination, may mga missionaries sa Muslim area. Sa Europe, may mga missionary tayo. Sa bandang Middle East, may mga missionary po tayo. Sila lahat ay nag-go, humayo. Yan ang missionary, yan ang strategy ng Lord sa pag-witness. Huwag lang tayo makuntintong nakaupo sa church, maghintay kung may bisita. Kung may bisita, masasabihan natin siya, ay paano kung walang bisita? Paano kung walang bisita? Be forewarned. Yan, nakalagay. Be forewarned. Pinapaalalahanan ko kayo, ang tao in general ay hindi interested in the things of God. Alam natin yan. And they would rather not come to church. Yan ang tao in general eh. Kaya kung hintayin natin silang pumunta rito, mabibilasa sila. Sapagkat bihira ang pupunta sa church nang hindi iniimbitahan. So we need to go. We need to go. Karamihan ng tao, naaalala lang nila ang Diyos. Naaalala nila ang pagsimba pag may mga nangyayaring catastrophe at mabigat na problema. Naalala nyo ang 9/11? Yung Twin Tower? Alam mo, kinalingguhan nung week na yon, puno ang mga simbahan sa Amerika. Puno ang mga simbahan. Kasi ganun ang tendency na tao, kailan lang may problema, saka lumalapit sa Diyos. Ay, paano kung walang problema? Ay, maghihintay tayo sa wala, kung dito tayo maghintay. Kaya kailangan we have to go kung saan ang mga tao. Folks, ganito po. Every time we leave the church, pagkatapos natin at umalis, consider that as going. Kasi pag uwi natin, makakasalamuhan natin ang mga tao na walang panahon mag-church. Kaya, hindi na kailangan siguro ang iba sa atin maging missionary. Pag uwi mo galing sa simbahan, angkinin mo na yan na para kang humahayo. Saan ka pupunta? Doon sa lugar ko. Maraming tao doon hindi pa nakakarinig sa Panginoon. Kung minsan sa loob ng tahanan natin, marami pa hindi nakakarinig sa Panginoon. So we need to go. Yan ang strategy. Tayo po ang points of contact. Tayo ang contact ng Panginoon. Kaya nga may plano kami. Yung leaders ng LCM, magkakaroon tayo ng evangelistic crusade. Saan gagawin? Dito. Mag-iimbita tayo ng mga taga rito. Kayo rin pwede rin mag-imbita. Isang Sunday, yun, sila ang papuntahin natin dito. Pero bihira mangyari yan. Kailangan talaga kung saan tayo nakatira, kailangan nagpapatotoo tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Wow. Next point, preach Christ. Ang ating ibabahagi ay si Kristo. Ayan. Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues, and anong pinipreach niya? Announcing the good news about the kingdom. Ano po ba ang good news? Ano ba mabuting balita? Dumating si Kristo,
namatay sa Kalbaryo, nabuhay na magbuli, pumunta sa langit, at isang araw ay babalik siya. Yan ang good news. We need to be careful. Pag nagwi-witness tayo, huwag nating ipagmayabang ang church natin. Kasi kung minsan iba ganun pag nag-share, yung church sa amin, aircon. State of the art ang mga instruments namin doon. Hindi yun ang ipipreach natin. O yung pastor namin, pag nakita mo, ang liit-liit. Hindi ang dapat i-preach natin ay si Jesus Christ. Folks, when we witness, pag tayo nag-share, ingatan natin na huwag ang church natin ang share natin. You know why? Because magdududa sila sa ating motibo. Gusto lang nila tayong, gusto lang tayong maging miyembro yan. Para pag doon na tayo, bigay tayo ng pera. May Bible study kami noon sa Project 4. May Bible study kami. Ba't tuwan-tuwa ako? Kasi ang laki ng bahay. Nakausap ko yung misis. Sabi ko, wow, regular itong Bible study niyo. Sabi ko, oo. Sabi ko, saan si Mister? Sabi niya, ay, andyan lang sa taas. Ay, ba't hindi siya sumasali? Hindi, naniniwala naman siya sa tinuturo natin. Ayaw niya lang ma-involve. Kasi natatakot siya pag na-involve siya sa church. Baka mangyari lahat ng pera niya mapunta sa church. O, totoo yan. Totoo yan. Kaya pag nagsishare tayo, ang i-share natin ang Panginoon. Kasi pagdududahan ang motibo natin. Very careful kami ni Mrs. Pag nagsishare kami, hindi namin binabanggit ang church. Kung magtanong, yun. Kung magtanong, sasabihin namin. Kasi ayaw namin magduda sila. Pera lang. Pera lang ang gusto nito. Next point, holistic ministry. Holistic ministry. Hindi nakalagay dyan, pero ito yun. Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom, and He healed every kind of disease and illness. Yan ang holistic. Hindi lang spiritual ang ibinabahagi mo. Pati ang physical na pangangailangan ng tao. Pati ang emotional na pangangailangan ng tao. Kaya nga, pag gusto nyo maging saksi, hindi naman kailangan palagi na tungkol sa sabi ng Panginoon. Halimbawa, may sakit sa kapitbahay nyo, pwede maging opening yon. Alam mo, isa yan sa mga strategy. Kakatok ka sa kahit anong pinto. Pagbukas, kami po yung mga workers sa church, pero po bang may sakit dito sa inyo na gusto nyong ipag-pray natin? Yan ang holistic na ministry. Hindi lang puro tungkol sa spiritual. Kasi mahirap ang tao makinig ng salita ng Diyos kung ang tiyan ay kumukulo sa gutom. Kung ang katawan ay masakit, maraming masakit nararamdaman. Kasi po pag nang minister tayo sa physical need, sa emotional, sa spiritual, sa material needs sila, opening po yan. That is breaking the ice. Di ba? Tayong church, saan tayo nagsimula? Sa harap ng Walter Mart? Anong tawag noon? Valley Fair? Tapos sunod doon sa may bandang palengke, sa may bandang SM. Doon, Palaran. Mabuti pa alam nyo ako, hindi. Hindi ba? Nung tayo doon, nag-medical dental tayo. Nung doon, nag-medical dental tayo. Kasi, yan ang holistic. Hindi lang tayo nag-preach ng Word of God. Yung pangangailangan ng tao, physical. Kaya, folks, nahirapan ako kung paano sabihan yung kapitbahay ko tungkol sa Panginoon. Parang baka mabigla sila. Well, huwag ka dyan mag-umpisa. Mag-umpisa ka sa wala pala silang ulam. Meron kayong ulam. Sobra-sobra. Ibahagi mo. Opening yan. Yan ang holistic ministry. Meron palang alis, walang pamasahe. Sobra-sobra ang pera mo. Pwede ka magbigay ng pamasahe. Meron palang may sakit. Ito, pag-pray natin. Opening na ito. Yun ang strategy ng Lord. Hindi lang siya humayo. Holistic ang approach niya. Ayan. And He healed every kind of disease and illness. Wow. Di ba si Jesus? Ilan yung pinakain niya ng tinapay? 5,000 men. Hindi pa binilang yung women.
4,000 men. Hindi pa binilang yung women. Mga bulag. Nakalakad. Ay, hindi ba? Mga bulag nakakita. Mga pilay. Nakalakad. Ministry niya, holistic. Yan ang dapat na gawin natin. Yan ang dapat na gawin natin. Merong isang nagpipreach sa ganyan. Inakusahan siya. Sabi niya, ikaw, preach ka ng preach. Meron ka na ba pinagaling na duling? Sabi niya, bakit? Meron bang pinagaling na duling sa Bible? Bulag, meron. Pilay, meron. Duling, meron ba? Pero dapat, meron kasabihan, people don't care. Wala silang pakialam until they say that we care. Walang interes ng tao sa atin hanggang maramdaman nila na may interest ka sa kanila, na may pag-aalala ka sa saka sila nagkakaroon ng... So pag nakita ng tao na gutom sila, pinakain mo, may sakit, pinag-pray mo, yun. Opening na yan. Parang ice na break. Opening na yan. Okay. Naalala ko si Cesar Guy, yung mayaman noon ng panahon ni Marcos, nakaaway si Marcos, pinakulong siya sa Bilibid. Galit na galit siya kay Marcos. May dumating na grupo ng mga inchik. Inchik ito siya eh. Magba-Bible study, wala siyang pakialam, narinig niya. May dala daw mga siopaw. Kaya interes siya, baten siya. Doon siya na born again. Dahil may siopaw. Ito mo, opportunity yan. Holistic. Kailangan natin holistic. Next, Jesus saw beyond the people's facade. Ano ba ang facade? Yung pangharap. Facade. Pag nandiyan ka sa labas, yung nakikita mo dyan sa labas, facade yan. Yan ang mukha. Okay? Jesus saw beyond the people's facade. Itong mga mukha natin, facade ito. Yan ang nakikita natin. Ayan. When he saw the crowds, he had compassion on them. Naawa siya sa kanila because they were confused and helpless like sheep without a shepherd. Alam mo, as believers, as a church, we need to see that behind the facade of beautiful faces, beautiful expensive clothing, cars, and gadgetries are people without Christ like sheep without a shepherd. Huwag tayong padadaya na pag mukhang mayaman, successful na pala yan eh. Mukhang matalino, kasi normally natatakot tayo, di ba? Pag medyo expensive ang damit, magara ang kotse, natatakot tayo. Kasi sa isip natin, mga successful na itong mga tao. Pero si Jesus, he sees beyond the facade. Alam niya na kahit anong itsura na makikita mo panlabas, pag walang Kristo sa buhay, walang buhay. Patay yan. Spiritually. Patay. Ang concern lang yan para ngayon. Hindi nila alam na balang araw may pananagutan sila. Balang araw. Hindi lang ito ang buhay eh. Balang araw, haharap tayo sa Panginoon. Anong sabi ng Bible? Just as each person is destined to die once, and after that comes the judgment. Lahat tayo mamamatay minsan. Pagkatapos yan, haharap tayo sa paghuhukom. Kaya pag nakakita ka ng mayaman, bla 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 bla, ang ganda magdala ng damit, ang ganda magdala ng katawan, sabi na, nakakatakot. Okay na naman yan. Successful na yan. Hindi. Kailangan makita natin behind. Pag walang Kristo yan, buhay lang yan sa labas, pero sa loob, patay ang espiritu. Naalala niyo yung mayaman na lumapit kay Jesus? Nagtanong ito, sabi niya, once a religious leader asked Jesus this question. Sabi niya, "Good teacher, what should I do to inherit eternal life?" Pag binasa mo niyan, sabi ng Bible, hindi lang ito religious leader, mayaman din ito. Mayaman? Religyoso? Ang tanong kay Jesus, Guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tamo, kayamanan, reliyon,
Walang assurance sa ibibigay sa atin ng eternal life. Kasi ang eternal life, nasa kay Jesus lamang. Sa relasyon natin kay Jesus. Wow. So pag mayaman, huwag tayong ma-inferior. Pag meron tayong Kristo, tingnan natin behind that. Ito ba yung kakilala na sa Panginoon? Ito, sa Revelation 3:17, you say I am rich. Sabi mo, mayaman ako. I have everything I need, I want. I don't need a thing. Lahat na nasa akin. And you don't realize that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Pwedeng ang ganda-ganda ng damit, ang ganda-ganda ng kotse, ang ganda-ganda ng bagong style ng buhok. Yung style ata ni Mrs., mukhang bago ba yung style mo? Hindi, ano? Okay. Ito yung bagong style. Ayan. Huwag tayong padadaya. Pag walang Kristo yan, kawawa yan, miserable. Kasi balang araw, yung magagandang katawan na yan, pag tumanda na, yung mga dimple, nagiging wrinkle. Oo, yung mga malapur sila ng mga, puro sira na yan pagdating ng araw. Masisira lahat yan. Ang mahalaga yun na sa loob. Kaya kailangang ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. Wow. Now, let's go to the next. Jesus' heart's desire. Merong desire ang Panginoon sa puso niya. Meron siyang gustong maabot. He said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His house, into His fields. Dito mo makikita ang puso ng Panginoon. Kung meron siyang number 1 na desire, ito ay ang maligtas ang lahat. Ito, pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Ito yung workers na tinutukoy dito. Lahat ng mananampalataya. Pastor, bakit hindi anghel ay padala niya? Naisip niyo ba yun? Gusto mo parang maligtas ang buong sanglibutan, ba't hindi anghel ang ipadala niya? Alam niyo po, tayo ay witnesses. Ano ibig sabihin ng witness? Naranasan mo, nakita mo. Ang anghel, di pwede. Hindi nila naranasan ang grace of God. Hindi nila naranasan na mamatay ang Panginoon para sa kanila. Namatay ang Panginoon para sa atin. Tayo ang tunay na saksi kasi naranasan natin. Naranasan natin yung grasya ng Panginoon. Hindi pwede mga anghel. Hindi nila nararanasan yan. Hindi nila naranasan yan. Kaya tao ang gusto ng Panginoon. Mananampalataya ang gusto ng Panginoon. So ang desire ng Lord for everyone to be saved. Kaya yun ang heart's desire niya. Kaya He was willing to pay the price, death on the cross. Kasi yun ang heart's desire niya. Ewan ko kung ano mga desire natin. Siguro desire din natin yung maligtas yung kapitbahay natin, pero baka hindi yun ang number 1 desire. Kasi kung number 1 desire yun, you are willing to pay the price. Kahit mapahiya ako, kahit ma-embarrass ako, kahit magalit siya sa akin, haharapin mo lang yan, opo, kasi yun ang heart's desire ko. Kaya si Jesus, kahit mamatay ako sa krus, yun kasi ang heart's desire ko. Kung hindi yun ang heart's desire mo, hindi mo kayang bayaran ng presyo. Ayaw mo mapahiya. Alam niyo ba yung desire ng Panginoon na masave ang tao? Kailan nagsimula yon? Alam niyo ko kailan nagsimula? Pakinggan niyo to, bago pa ginawa ang universe. Isipin niyo yan. Bago ginawa ang mga planeta, lahat-lahat na nandun lang ang desire ng Lord. Kasi alam niyang gagawa siya ng tao eh. Pakinggan ito ha, 1 Peter 1:20. God chose Him, pinili niya si Jesus as your ransom, siyang magbabayad
para sa kasalanan natin. Long before the world began. Bago pa nagsimula ang daigdig na ito, meron ng desire ng Panginoon. But now, in these last days, He has been revealed for your sake. Sa mga araw na ito, ayun, dumating na yung tagapagligtas. Ito pa, 2 Timothy 1:9. For God saved us and called us to live a holy life. Niligtas tayo ng Panginoon para mamuhay ng matuwid. He did this, ginawa niya ito, not because we deserve it, hindi dahil, ano sa Tagalog yun, deserve it? Uy, mga Tagalog. Dahil karapat-dapat or karapatan natin. Hindi niya tayo niligtas dahil, uy, karapatan nila, deserving sila. Hindi. But because, pakinggan nyo, that was His plan from before the beginning of time. Imagine nyo, bago ginawa ng Lord ang mga planeta at lahat-lahat na, ang nasa isip niya, lahat ng ito ay ginagawa ko para sa taong gagawin ko. Ang lahat ng ito ay magkakalakip-lakip para ang tao ay maligtas. Kung alam nyo lang ang mga report ng mga scientists na lahat ng mga planetang yan may kinalaman sa salvation natin. Minsan nga mag-message sa'yo tungkol dyan. Minsan. Alam mo yung Venus na yan? Venus na yan? Kung wala yung Venus na yan, bugbog sarado ang planetang Earth sa mga meteorites. Yan ang sumasalo. Lahat ng yan kasama sa plano ng Lord para sa tao na ang buhay ay maingatan at magkaroon ng kaligtasan. Kung sa amin pa sa Romdon, hamakan mo yun, ha? Hindi nyo naintindihan yun, ano? Hamakan mo yun, ha? Ano kaya sa Tagalog yun? Biruin nyo yan? Ayun. Isipin mo yan? Kaliit-liit ng Earth. Ang lalaki ng mga planeta, ang lalaki ng mga sun, ng mga stars. Lahat pala yan ginawa ng Lord. Lahat ito gagamitin ko. Sisiguruhin ko na ang tao ay maligtas. Kaya yun ang heart's desire ng Panginoon. This is the desire that consumed the heart of God. Wow. Siguro last na ito. God send. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Sino magpipray? Tayong mananampalataya. Sino magpapadala? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Ito ang tanong. Ako ba'y pinadala ng Panginoon? Pakinggan niyo ito. 2 Corinthians 5:17-20. This means that anyone who belongs to Christ, lahat ng naging Kristiyano, has become a new person. Bagong tao na. The old life is gone, and new life has begun. Bago na ang buhay mo. And all of this is a gift from God. Regalo ito, walang bayad. Okay? Yung kaligtasan. Who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task. Ito na. Binigyan tayo ng Lord ng trabaho, ng responsibilidad. This task of reconciling people to Him. Yung pala ang trabaho natin. Yung ipagkasundo ang tao sa Diyos. Bakit ipagkasundo? Kaaway ba tayo ng Diyos? Upo, tayo makasalanan eh. Yan ang sabi ng Bible. Kaaway tayo ng Diyos. Pero ipinagkasundo tayo dahil sa dugo ni Kristo. Ngayong born again na tayo, mga Kristiyano tayo, marami pang hindi na ipagkasundo. Yan ang trabaho natin. Yan ang calling natin. And all of the, tuloy ko, and God has given us this task of reconciling people to Himself. For God was in Christ, reconciling the world to Himself. Ginamit ng Lord si Jesus para ipagkasundo ang tao sa Kanya. No longer counting people's sins against them. Hindi na niya kinuwenta yung kasalanan ng tao. Ang tiningnan niya lang ang dugo ni Kristo. Hindi na. Pag harap natin sa Kanya,
Mangagi. Ito yung ginawa mo. Ito yung, hindi na. Bakit? Pagtingin ng Lord kay Mangagi, ang nakita niya, dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo. Hindi na yung kasalanan. For God is in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us, tayo naman, this wonderful message of reconciliation. Wow! So we are Christ's ambassador. Kamusta ka, Ambassador Agi? Kamusta ka, Ambassador Jed? Kamusta ka, Ambassador Det? Pag Kristiyano ka, ambassador ka. Anong trabaho mo? Ipagkasundo ang tao sa Panginoon. Kaya dapat nga, mga saksi tayo. Di ba nakakahiya? Niligtas tayo. Wala tayong ginawa kundi umupo sa church. Tapos magpapawis tayo doon sa trabaho natin na hindi natin naiisip na yung katabi natin kailangan pala ng Panginoon. Ay nasa atin yung mabuting balita na pwede nating i-share. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Manumbalik ka sa Panginoon. Pag sinabi natin, parang ang Panginoon nang sasabi sa kanila through us sa magitan natin. So, sino magpipray? Tayo. Sino magpapadala? Ang Lord. Pinadala ba tayo? Opo. Kung ikaw ay naging Kristiyano, ambassador ka. Ambassador ka. At ang trabaho mo ay pagkasundo. Now, Pastor, parang hindi ko kaya. Parang hindi ako handa. Tingnan mo sabi ng Panginoon, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hindi natin gagamitin yung ating tapang. Yung ating lakas ng loob, hindi natin kaya. Yung banal na Espiritu. Kaya bago ka mag-share, dapat nagpipray ka. Holy Spirit, tulungan mo ako. Mabibigla ka kung bakit bigla ka nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi ka mananalig sa iyong kalakasan. Kasi kung kalakasan natin, hindi natin talaga kaya. Holy Spirit, tulungan mo ako. Holy Spirit, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Of the earth. Una sa Jerusalem, kumbaga sa atin, doon sa pamamahay mo. Pangalawa, Judea, yung region nila. Pangatlo, Samaria, yung labas sa region mo, labas sa mga relatives mo. And to the ends of the earth. Lahat ng kaya mong sabihan mo. Wow. Nakikita ko yung tingin ninyo. Parang nababasa ko. Kailan magtatapos si Pastor? Sa isang Bible study namin, sa COA, coconut. Doon sa may circle, may COA dyan eh. Coconut Administration something. Merong mag-asawa. Sabi sa akin, Pastor, naguguluhan ako. Nung na-born again kami, excited kami. Excited kami. Pagkatapos ng 1 taon, 2 taon, parang nawala yun ng excitement, parang naging routine. Folks, sabihin ko sa inyo kung anong sikreto para ma-maintain yung excitement ninyo. Maging saksi kayo. Subukan nyo. Pag nakatikim kayo na may nadala kayo sa Panginoon, you will never be the same again. Magiging excited kayo sa Christian life niyo. Kasi kung wala kayong ginawa, routine na eh. Linggo na sa church. Basa ng Bible, linggo sa church. Magiging routine yan. Wala nang meaning yan. Nawawala ng sigla, nawawala ng excitement. Subukan ninyo na magsimula na magpatotoo. Marirevolutionize ang buhay ninyo. Magiging exciting ang buhay Kristiyano ninyo. Panginoon,
Salamat Lord sa mensahe na ito na naghahamon sa amin. At dalangin ko na ito, Lord, ay tumimo sa aming mga puso. Ilagay mo nga, Lord, yung desire na yon sa puso ng bawat mananampalatayang naririto. Na hindi lang kami maging kontento na nasa church paglinggo. Kundi kung kami uwi sa bahay, marami kaming kapitbahay, maraming kasama sa bahay. Dalangin ko, Lord, na magkaroon kami ng kabigatan para doon sa mga alam naming hindi ka pa nakikilala, O Diyos. Alam kong gagawin mo yan, Panginoon, dahil yan ay desire mo, hindi desire namin. Ilalagay mo yung desire na yan sa aming mga puso. Mga kapatid, alam ko may mga desire ang iba sa atin dito, kundi man lahat. Ang pumipigil lamang sa inyo ay hindi kayo handa, hindi nyo kaya. Pero ang desire na andoon, yun ang hahanapin ng Lord. Hindi yung kakayanan ninyo, siya ang magbibigay ng kakayanan. Ang kailangan natin ay mag-pray ng Holy Spirit, gamitin tayo. Ngayon, habang nakayuko ang lahat, kung naririto ka, hindi mo kaya, mahihain ka, bla bla bla, pero merong desire na yun sa puso mo, yan ang hahanapin ng Panginoon. Yan ang gagamitin ng Panginoon. At sa umagang ito, gusto mo bang ipag-pray? Yung desire na yan. Bibigyan ka ng kalakasan ng loob ng Panginoon. Magiging bold ka sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kung ikaw ang taong yon. Hindi ko sinasabing nagawa mo na ito. Hindi ko sinasabing kayang-kaya mo. Meron ka lang desire sa puso. Kung meron yan, pwede po ba itaas mo yung kamay, ibaba mo ng muli? Yes. Yes. Meron pa po ba? Nandun yung desire. Lord, gamitin mo nga ako. Hindi ko lang kaya eh. Pero tulungan mo nga ako. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Nung magtataas ang kamay, yes. Meron pa po ba? Yes. Amen. Meron pa po ba? Yan ang, Lord, ilagay mo nga yung desire na yan. Alam mo naman, Lord, di ko kaya eh. Pero may desire ako. Last call. Sino po ba ang may desire? Na iba, Lord, alam mo naman, sobrang mahihain ako. Hindi yan ang hinahanap ng Lord. Ang hinahanap ng Lord, may desire ka. Sino po ba? Sino? Amen. Amen. Ilan na yung mga kamay na naitaas? Oh, hallelujah. Amen. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bago pa nila itinaas ang alam mga kamay, naandyan na yung desire na yan, Lord. At alam mong nakita mo yan. Lord, dalangin ko na bigyan mo sila ng pagkakataon. Buksan mo ang pintuan ng pagkakataon na sila'y makapagbahagi ng mabuting balita. Hindi nila kaya, Panginoon. Kaya nga mayroong banal na espiritu sa loob ng buhay nila. Banal na espiritu, gumalaw ka. Bigyan mo sila ng boldness, ang lakas ng loob, Panginoon. Bigyan mo sila ng sasabihin, Panginoon. Salamat o Diyos at gagalaw ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Now, okay lang ba sa inyo kung tayo magkahiwa-hiwalay? Hindi yung mag-asawa ang magkahiwalay. Ang ibig sabihin, mga lalaki doon sa baba, mga UFW dito sa baba, yung youth naman, doon ata sa may balkonahe. Okay? May pag-uusapan lang kayo, sandali. Siguro 2, 3, 4 na questions. Pwede po ba yon? Pero bago natin gawin yan, tayo muna idadako sa ating pagbibigay. Oo. So sige, mga agi, magbibigay na tayo. Ihanda po natin ating mga puso. Ihanda natin yung ating mga kaloob. Lord, salamat po sa pag-ibig mo. Ganun na lamang ang pag-ibig mo na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Lord, dalangin ko na lahat ng umiibig sa iyo sa umagang ito ay magkaroon din ng na magbigay para sa iyong kaharian, O Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa kanilang pagbibigay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Tapos ito, pwedeng ituloy lang ng young people yung kanilang usapan dyan. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa ginawa mo sa amin sa umagang ito, O Diyos. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso. Lord, ang hamon mo, dalangin ko lang patuloy na gumalaw sa aming kaisipan at mga puso. Pag nabuksan ng pagkakataon na kami pwedeng magsalita, dalangin ko na bigyan mo kami, Lord, ng lakas ng loob at tamang sasabihin. At Lord, salamat sa patuloy na biyaya mo sa Lifeway at sa patuloy na biyaya mo sa bawat isang dumadalo dito, Lord. Bawat pamilya that we represent in this church, I pray for your blessing to be upon them, to rest upon them, Lord. Thank you, Father. Dismiss us with your love and your blessing, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.